Good morning, coffee for David. Hira lang tayo dito. Hi guys! Good morning! Welcome to Maria Lassen Channel. Kumusta po kayong lahat? Sa wakas, nakapag-update na po si Maria Lassen. Okay na pala ako dahil yung last time na upload ni David ay nagkasakit po ako. School holiday po ngayon ni Sylvester. It's been more than a week. And then, kaya hindi po ako nakapag-upload dahil nag-quality time family po muna kami. Request po ito ni Sylvester and Dave na hindi po muna mag-vlog si Mami. Ngayon ay pupunta po kami sa Adelaide nang mapasyal po namin si Sylvester sa city. At the same time, magpa-check up din po si Dave sa kanyang skin mall. So guys, mga ilang araw din po kami doon sa Adelaide para masulit dahil paminsan-minsan lang po makapasyal sa city. Naging packing na po ako last night. Lahat po excited. So guys, bago po kami aalis sa bahay, breakfast po muna kami. Mag-collect muna po ako ng egg. Can you say goodbye to your chooks? For a few days? Are you gonna bring this time truck? Jesus. Gusto niyang dadalhin. So you wanna bring that one chooks? Sabi ni Sylvester, dadalhin daw namin itong isang manok sa Adelaide. Hindi natin yung pwede madala, lalo na kung saan tayo magstay. Bawal may manok. So guys, may mag-aalaga pala sa aming mga manok. Kapitbahay po namin. Oh, wala nang buhok yung isang manok. Ito siguro ang palaging na nabubuli. He doesn't have hair anymore, Sylvester, in his neck. Kawawa naman. So guys, David making sure na diligan muna namin yung aming mga halaman para pag-alis po namin. Hindi po sila thirsty. Wow! Sylvester, come here! Have a look! Come on, Sylvester, have a look! Look! Your strawberry, it's getting ripe. Oh, isn't that exciting? Ang dami na po kasing bunga ng strawberry ni Sylvester. It's been how many weeks since the last time we plant the strawberry? Pero sobrang daming bunga po bawat isang puno ng strawberry. And this one, oh, I'm so happy. you're so happy? Have a look how Sylvester's carrying the chooks. Parang baby niya. Be careful, okay? Relax na relax yung mga manok ng Sylvester pag siya ang humahawak. Parang alam ng mga manok na bata si Sylvester. So anyway guys, may mag-aalaga pala sa aming mga manok dahil kailangan po silang bigyan ng pagkain at tubig. And kaka-harvest ko lang po ng eggs. 4 lang po na eggs ang kakainin namin this morning. Mag-harvest pala ako ng aming parsley. This is our tomato. It's getting bigger. Parsley with omelette is good. Kaunti lang naman na parsley ang gagamitin ko kasi it's not good if it's very strong. So, ganyan lang po siya mag-harvest ng parsley. Tutubo lang po siya. So, 3 parsley po dyan ang tinanim ko. 1, 2, 3. I-harvest ko din po ito. Broccoli, tawag ito. So, ganito lang po siya i-harvest pag malaki na po siya. Broccoli po ito. Iba po yung broccolini na malaki na parang flower. Ganito lang po talaga siya, yung broccoli. And meron po kami ditong 5 or 4 ba? Nag-try lang po ako kung mabubuhay po siya. But I think it is good. Meron po ditong isa din. Ayan po. So, for the first time, ito yung ating broccoli. Ito yung breakfast po namin pretty much. Lahat po fresh from our garden. And naglagay po ako dito for climber. May tinanim po ako dyan na cucumber. And they're still watering. We're getting prepared na po. Tara! Honey! I'm just gonna cook breakfast and we're ready soon, okay? Sylvester, let's have breakfast! Ano ko? Naaliw po. Okay. Let's go! Morning. Good morning! Sylvester's breakfast time. So, ito po talaga yung breakfast ni Sylvester. Kahit pumapasok siya school, wheat bix po talaga ang favorite niyang breakfast. And then, nagbo-boiled po ako ng egg. Normally, kan Sylvester, para sa kanyang protein. And of course, with honey. Nilalagyan po ng honey ang wheat bix ni Sylvester. Go, of course you can. Malayo po yung biyahe to Adelaide. It takes about mga 3 hours. Kaya make sure we have to have a breakfast. Over here, darling. Clean me off. Tapos, paglagay ng honey, mag-add po ng milk. Don't like it. I eating this noise. Okay.
And this is Sylvester breakfast. Nilagyan ko po ng saging, strawberry, and blueberries. So, more healthy po. Thank you, mate. You're welcome. The best ever. The best ever. So, this is Sylvester's favorite book. This is Sylvester's present from his grandma. We are now ready. Hi, Sylvester! Ang sobrang excited na bata. Let's go! Long trip, long travel. Ito po yung first time namin umalis sa bahay since binili po namin ang aming bahay. We bought our house. Yeah. First time po namin, kaya mamimiss po namin yung bahay. Ito po yung itsura pag mag-travel po kayo to countryside. Later on, maging iba na ang ating pananaw. Halos mga building na pag makadating na po tayo sa Adelaide City. Una naming stop muna kami sa playground para makapaglaro si Sylvester. Go to the slide, Sylvester. Ito po talaga ang kailangan yung gawin pag magbiyahe kayo ng malayo. You need to stop para makapag-stretch. Para hindi din po maboring si Sylvester. Go! Woo! I can hear you. Woo! Malapit na pala kami sa Adelaide, guys. Nasa age na po kami. It's around mga 15 to 20 kilometers. And the weather here, it's a bit cloudy. Baka po uulan. We're going to the tunnel, Sylvester. I want it to be dark. See the light? Well, we won't be able to see if it's dark. No, because I can't wait. There is a light here for safety, so everybody can see. Nandito na pala kami sa Adelaide. Since it's lunchtime, kakain na din po kami dito po sa sushi tray. And Sylvester quite amazed na nakakita po siya ng taga-deliver na robot. So first time ko din po ito nakita. Dito po kami kakain since it's a lots of seafood sa sushi. And ito pala yung mga in-order po namin, as in nag-craving po talaga kami. Affordable naman po yung pagkain nila dito. Para sa aming tatlo, we feed around mga $45 at ganito na po karami yung pagkain po namin. This one, honey. Try that one, honey. It's good. I like it. Super spicy ng chicken nila. Is this spicy? No, it's not spicy. And after po namin nag-lunch, on the way na po kami sa apartment para po kami mag-check-in at makapag-rest. Pasok na po kami sa apartment. Kaka-park lang po namin ng sasakyan. Si Sylvester, nauna na. Sylvester, you gotta wait. Second. Second floor. Yep. Sa wakas, nandito na po kami sa apartment. Grabe, napagod po ako for 3 hours travel. Palagi po talaga kami dito nag-stay na apartment. Every time, pag nandito kami sa Adelaide. Dahil gustong-gusto ko po ang gantong apartment dahil malaki po. Suot po talaga sa magpamilya. Malaki yung space, makapagluto po kayo at napakalinis. Oh, look at the king. Yes. Grabe, feel na feel at home si Sylvester. Tingnan niyo po. Sylvester, why all the pillows down here? Panay jump. You keep jumping here, aren't you? Hey, grabe. Do you like it here, Sylvester? Ang laki ng kwarto mo. Ikaw lang dito matutulog. Anyway, he's happy. Ito pala yung mga libre dito. Coffee. Ito for coffee machine. Magagamit po namin ito bukas. Good evening, guys! Alam niyo, nakatulog po talaga ako kanina this afternoon dahil sobrang pagod po talaga ako sa travel. Plus, late pa kami nakadating. So, we're just about to go out to have dinner. Team blue pala kami ngayon. What do you notice? Wala siyang napansin. What do you notice? I don't know what. What do you notice? I don't know. I can't see anything. Loaded si Deb after for 3 hours nag-travel. Can't you see what I'm wearing at what you're wearing? Oh, it's different clothes. No. Is it? Can't you see the color? Blue. Yeah. Yeah. We're team blue tonight. Yeah. And then we're gonna have a date tonight.
That'll be nice. Let's go. Kakain po kami. Alam nyo guys, paminsan-minsan lang po talaga namin itong ginagawa. Yung mag-date-date, kain sa labas. Ngayon lang po kami ulit na nagawa ito. Kaya susulitin. Let's go. Late na. It's nearly 8 p.m. honey. Why didn't you wake me up before natulog? David knows I'm quite tired. Kaya he let me sleep. Then by the time when I wake up, that's so close. You need Yeah, no, it's close. the side mirror. Honey, you're so close. Yeah. This camera is really saving Dave. At ito pala guys, ang in-order po namin, noodles. Nandito po kami sa Po Nguyen Restaurant. Binabalik-balikan po talaga namin ito every time pag nandito kami sa Adelaide. Vietnamese restaurant po sila. Malalaki po ang serving po nila bawat isang order nyo po. So yung budget po parang 2 tao sa isang malaking bowl. At ito po yung in-order ni Dave, yung noodles vegan. Masarap po siya with tofu and egg. Alam nyo guys, yung karne po nila dito na beef, sobrang lambot, napakadaling kainin lang. After we have dinner, balik po kami sa aming apartment. Nood po kami ng TV. Relax lang po, na parang ito po yung relaxing moment namin ni Dave. Si Sylvester pala ay tulog na. Kaya ito, pwede na po kami mag-away ni Dave. Morning guys! Kakagising ko lang po and we're just about to have breakfast. Si Dave ay nagluto na po ng breakfast. So every morning, ang asawa ko po talaga ang nagluluto ng breakfast namin normally. Dahil magaling po magluto si Dave ng omelets. So more likely, ako nagluluto ng lunch and dinner. So since nandito po kami sa Adelaide, minsan kain po kami sa labas, minsan luto rin po dito para makatipid. Kasi yan po talaga ang purpose bakit nag-stay kami sa apartment, para makapagluto po kami. Nagdala po talaga kami ng mga pagkain po namin, sariling pagkain para makaluto po kami. So anyway guys, ang dami po naming plano. Gusto po namin maglibot-libot muna dito sa Adelaide. Sebastian's already wake up. Good morning, Sebastian! Hello to my honeybee. Hello. Oh, the omelette is ready with rice. Yeah. You're amazing, Annie. Thank you. Sylvester. Morning. Good morning. How's Morning. everyone? Good. Here is my husband, Kofi. Paano ba to? Gusto ko sana i-heart. Hindi naman mag-heart. David is outside. Special copy pa rin ito dahil gawa ko to. Honeybee! Hello. Thanks for making our breakfast. So, I made you coffee. It's hot. Thank you. Look at the weather. It's quite cloudy today. Ito po yung view po namin, mga building. It's a bit cloudy. Malamig! So guys, kain po muna kami ng breakfast na niluto po ng asawa ko. Napaka-wonderful. At syempre, napakabait. Maya-maya, labas na po kami para makapagpasyal. Yung feeling po namin, ang dami po namin plan. Pero parang ang slow po namin. So anyway guys, labas na po kami maya-maya. Maybe can taxi. Yep. Labas na po kami. Magpasyal daw si Sylvester sa mall. Let's find ice cream. Where's the ice cream? Cheers. Cheers! Sylvester! Nag-melting na yung ice cream mo. Oh, the seaweed one. Nandito po kami sa labas ng Filipino shop. It's been a long time since the last time I visit the Filipino store, isn't it, honey? Yeah. So, tada! Hi! Let's just have a look around. Grab this one, Sylvester, please. Can you please grab 2 of that? 3. Yeah. Ito yung gusto kong kainin, yung bangus. Kaso malayo yung biyahe namin, mga 3 hours. Probably it will defrost. Yeah, well, defrost.
After po namin nag-grocery sa Filipino store, on the way po kami sa aming friend dito po sa Adelaide. We got invited na mag-dinner po sa kanila tonight. At nandito na po tayo sa bahay po ng friends ko. Her name is Ate Minnie at may aso po siya. Sobrang cute at nag-enjoy po si Sylvester makipaglaro. Nag-enjoy po kami at nag-dinner po kami together sa kanilang bahay. Today, it's our last day to be in Adelaide, guys. Magpa-check up pala ngayon ng asawa ko, kaya idadrop po muna kami ni Sylvester sa Central Market. Pasok na po kami sa market. Meron po kaming dalang ice box para pag bumili po ng isda, seafood. Sobrang excited si Sylvester. At nandito na po kami sa may isdaan. Iba't ibang klaseng seafood po dito at iba't ibang klaseng isda. Nag-craving po talaga ako ng isda. Gusto ko po magsugba dahil na-miss ko na po ang bungsod. And guess what? May nakita po ako ditong sea urchin. Sea urchin! Tingin-tingin po tayo. Yung sea urchin, tag $20 yung kilo. Kasama yung shell pagtimbang. Salmon trout, $9.99. Tingin-tingin po tayo kung ano po yung bibili natin. Ayan, parang ginamos, $21. Ano to? Snapper. Maganda yung snapper na isda. Ulo ng salmon. Masarap po itong sabawin. Bili po tayo ng ulo ng isda. Ito, itim na isda. Napakamahal. Grouper. Honey, we used to catch this one in the bungsod. The grouper fish. But it's kulay black. It's so expensive. Yan ang isda, honey. You know that fish? No, yeah, no. Palagi yan sa may bungsod. Napakamura lang yung bilhin. Kailangan ko itong suotin kasi para maklaro ko. $14. Oh my God. Almost $14 na yung kilo. Yan sa Siargao, mga 200 lang, 150. Yung urchin, hindi na siya buhay. So I'm not sure kung fresh pa po siya. So guys, maraming isda ang bibilhin ko ngayon. Bibili po tayo ng ulo ng isda at saka salmon and tribali. Yeah, thank you. Oh, that's a big one, Sylvester. There's more. I want check I pack for you. Thank you. The better is $113. Wow, $113. May bibilhin daw si Dave na licorice. It's in the other side. Mabuti. Meron po tong wheels. Which one? The one with the chocolate. Yeah. Which one are you gonna buy, honey? This one, dark chocolate licorice. Licorice. Ito pala yung gustong bilhin ni Dave. Dark. Plenty of milk, Milk, caramel, chocolate orange. Maybe I just get the milk chocolate one. milk chocolate one. Ang dami ditong sweets. Tingnan nyo. Favorite ito ng ngipin. Favorite ata ito ni Sylvester lahat. Look, Sylvester. Look at that. There's one with sprinkles. The one with sprinkles? Can I get all of The milk chocolate one. Yes, please. That looks yummy. Sobrang laki. There we go, darling. Nag-hire po kami ng trolleys. At nandito na po tayo sa mga prutasan. Grabe, mapawaw po kayo sa mga price dito. Tingnan nyo po yung mango. Nearly $15 a kilo. Sobrang mahal dahil dito po sa Central Market. Medyo tourist spot po siya. And punta po tayo sa kabila. Bibili po ako ng mango, yung Kensington. They're known to be good mango. Meron po ditong blood oranges. So ito po ang masarap po na mango. Dahil bihira lang tayo dito. Uy, ang lalaki. Look at Sylvester. Not grapes. Favorite ni Sylvester, pineapple. Now we have, just wait, we have to find the ripe one, okay? If it's not ripe, it's not sweet. Oh, look at this. It's yellow. Oh, this one's Gina too. It's so fat. Sweet potato. They're so fat. Ito po yung hinahanap ko. Napakalaking sweet potato. Magtanim din po ako ito sa aming backyard. Masarap po ang purple sweet potato. That's the catty, not at home. We have to cut. Inside, may nakita po ako doon, green mango. The small one, darling. Can you get the small one as well?
Can you find the small one? Yep. Hey. Can I have the wait one? Yeah. Melon strawberry. Chia pudding. Favorite po ito ni David. Every time pag nandito po kami sa Central Market. And what do you got, Sebastian? Oh, you got strawberry and watermelon. That looks yummy. Dad, I got something to tell you. What? You eat chocolate, you'll get sick. It's 5 ways. This one are not sweet. Now the chocolate. Eh, if you eat sweet, you will get sick. But favorite mo naman yung sweet. At pauwi na po kami guys. Bumili po si Dave ng ice to make sure yung isda po na mga binili po namin ay hindi po masira or mabaho dahil mga 3 hours po ang biyahe po namin. What day is today? Tuesday. Tuesday. Hi guys! Finally, home sweet home na po kami. Nag-enjoy po kami sa Adelaide at napagod din po kami sa kalibot-libot. Alam niyo po yung feeling na pumunta kayo sa city and then nasanay po kayo sa countryside. Iba po yung feeling, yung mga pananamit ng mga tao, yung feeling ko, parang hindi kami dito, baga. So, anyway guys, masaya po kami na nakauwi na po kami. E-check po namin ang aming mga manok at garden. Alam niyo po, for the first time po namin, iniwan po ang aming mga manok. Si Dave, na-miss niya po yung mga manok. Chicken lovers po talaga siya. Look guys, may pasalubong po ako sa aming mga manok dahil galing po kami sa city. And what do you have, Sylvester? Grass. Grass! Sobrang ma-spoiled ang aming mga manok ngayon. Hala, nag-grown po ang aming grass, Dave. You need to mow our grass now. Alam niyo po yung mga manok po namin, they love our grass. So maybe we don't need mowing. We can just put our chooks here and they can eat the grass. When I make that sounds, they know I'm coming. Hello! I miss you guys. Come here. They're coming to you, Sylvester, because you have a grass. Oh, look at that. They love the grass. There's a big one over here. Yes. You guys deserve it kasi nawala ako for a few days. Kaya sobrang daming pagkain. That's for everyone. Look, I miss you. You miss them? Yeah. Ay, na-miss pala ni Sylvester yung mga chuki. Tingnan niyo, oh, they are very calm and relaxed. Kahit kumakain sila, hawakan mo sila, wala silang pake. Sanay na sanay po sila sa tao. Let's check their eggs. So yung kaibigan po namin, they've been collecting our eggs. I told them you can harvest the egg. You have 8 eggs already? Yeah, that's a lot. I know, it's a lot. So, since in the last few days na wala po kami, yung dumi po nila nagbe-build up. But I've been collecting yung dumi po nila para po maging fertilizer po sa aming mga tanim. Ha? 2! There's 2! Have a look! So guys, ito pala ang ginagawa ko. Para po ma-maintain po itong chooks house namin na hindi mabaho, kinukulik ko po yung dumi po nila at nilalagay ko po ito sa bathtub, yung luma po na bathtub, para later on po maging fertilizer po sila. So, umpisahan po natin dito pagkulik ng dumi po nila. I-kulik po pag dry na siya kasi mas madali po siya i-kulik. Ganun lang po siya and then lagay lang po dito. Hindi naman siya mabaho pag dry na. Magkukulik daw muna siya ng egg. Go. Because I'm gonna clean their house. Look, can I get down to there? Yeah, I can. I will clean it all. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okay, go to the other side. There's more too. Ito yung nakulik ni Sylvester. 9. 10. Yay! Thank you, Chooks, for the egg. Thank you, Chuck, for the egg. Thank you, Chooks, for the egg. So, dito ko po nilalagay yung mga nakukolekta ko po. Mga dumi ng manok. So, we're hoping magiging compost po ito. And then,
magagamit po namin tanim. Red. It's red. Ang hinog na po. Yung strawberry ni Sylvester, if you remember, yung pag-alis namin dito sa bahay, it's just started to get ripes. Ngayon, ang hinog na po siya. Look, Sylvester, there's more ripes over there. Ooh. Look. Ala ka, nang hinog na It's siya. not wood yet. Yeah. Nag-started na siya pang hinog. Grabe, oh, ito. Mine, it's mom on the healthy too. Yeah, and dito sa kabila, parang may nag-start na din pong huminog. Ayan. Look, these two are climbing. Yeah. So, I think all our plants, it's doing alright since we went away dahil dinidiligan po ito ng aming kapitbahay. Check po tayo dito sa kabila kung ang silver beet po namin is doing alright. Wow, look at them. Yung broccoli, ay yung pag-alis namin ito, medyo maliit pa. Ngayon, malapit na ma-harvest. Yung broccoli po namin, and strawberry, maraming prutas na din. Wait na lang po kami na manghinog ito. And, ay, yung tomato namin, yung tomato, meron na pong bunga. Ang daming bulaklak. Kaya maraming bunga po ito later on. Ligang ko muna itong aming mga halaman para alam nila nandito na ako. Nag-start na po lumaki ang aming spring onion. Meron pala ditong pananim si Sylvester na corn. Nag-request po talaga siya. Iwan ko daw po siya dito ng garden bed. Kaya ito po yung mga corn na gusto ni Sylvester tanimin. And ito po ang aming cherry. Alam niyo po yung cherry po namin ay meron na pong bunga. Papakita ko po sa inyo yung bunga since it's just a baby. Pero tingnan niyo po, may dalawang bunga na po. Anyway guys, maliit pa po ito. Kaya we're not expecting na maraming bunga po siya agad. And may tinanim pala dito si Dave para kang Sylvester. Watermelon. 4 po ito sila. Ayan. And check po natin dito sa kabila yung grapes. Kung okay lang po. Dito po. Meron pong tanim si Dave dito na apple. Yung 2 puno po dyan ay apple po yan. Sa likod pala ay tataniman po namin yan ng maraming oranges. So, ito po yung aming apple. Namulaklak na po siya. Ito. Maraming bulaklak. Ito po yung isa, I believe this is Granny Smith's ata po ito. May maraming bulaklak din po siya. I-check ko po yung grapes po namin. So, ganito po guys pag umalis kayo ng bahay. And then pagbalik nyo po, marami po kayong i-check. I think the grape is doing alright. It looks healthy. Soon, makikita na po namin ito kung maraming bunga. At the moment, nag-start lang po, pangdahon po siya. Diligan po itong mga indoor plants namin. Fern. Meron pala kami ditong binili na mulberry. Pinasok po namin ito nung umalis kami. May mga bunga na po siya. Ito po yung mulberry. Marami na po siyang bunga. Yun po, itatanim na po ito ni Dave sa likod po. And bumili din po ako ng guava. Hopefully po, mabubuhay po ito dahil one of my favorite fruits in the Philippines is guava. Yung hilaw po, gustong-gusto ko po yung medyo crispy. That's all for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang next vlog po namin ni Sylvester ay mag-harvest na po kami ng strawberry at gulay po. Thanks for watching. Bye!